purposes of God for our lives is for our lives to be blessed. Wala pong nilalayo ng Diyos na hindi po tayo pagpalain. Ang buhay po, apart from the Lord, is a cursed life. Sinumpa po ang buhay na malayo sa Panginoon. Although sinasabi ng iba, ganda nga ng buhay ko, masagana ako, mayaman ako, maganda pamilya ko, maganda ang negosyo ko. Pero mga kapatid, you do not know that apart from Him, you are under a curse. Ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Maaalis ka lang sa sumpa pag tumanggap ka kay Jesus at kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring ikaw ay gumanda ang buhay mo, yumaman ka sa mundong ibabaw, pero pag papunta ka naman sa impyerno, mga kapatid, that is a curse. Hindi mo alam, nandiyan ka sa sumpa ng buhay. Ang pinagpalang buhay nasa Panginoon. Amen po man? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya po tayong lahat ay pinagpala kasi tinanggap natin the Blessed One, none other but our Lord and Savior Jesus Christ. At kung pinagpala po tayo ng Panginoon, hindi na po binabawi ng Diyos ang ating mga pagpapala. Nung pinagpala ka ng Diyos, pinagpala ka na niya. Amen po ba? Tingnan po natin isang talata. Yung isang talata, ayan. Next. Yung sabi diyan, ayan. Yung isa pa. Ayan. Blessings that cannot be reversed. Sabi doon sa Numbers 23:20, Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. Kasi itong si Balaam, sinuhulan ni King Balak. No? Si King Balak ay tinawag si Balaam, kasi si Balaam ay isang propeta ng Diyos. Ano mang sabihin niya, nagaganap at nagkakatotoo. At ang sabi ni Balak, sinuhulan niya si Balaam para sumpain ang Israel. Sapagat ang Israel ay paganda ng kanilang mga buhay, blessed sila, at talaga namang sinasamahan sila ng Panginoon. At itong si Balak ay tinawag niya si Balaam, na alam ng propeta ng Diyos, at sabi niya ganito, pinangakuan siya ng mga gandang mga bagay para sumpain niya ang Israel. Pero nung magsasalita na siya, hindi niya narinis yung sumpa. Ang narinis niya, pagpapala pa rin sa Israel. Kaya si Balak, nagalit sa kanya. Dismayado sa kanya, ba't ganoon? Di ba tinawag kita para bayaran, para sumpain mo ang bayang yan? Bakit pinagpala mo? Yun ang sagot niya. Yung sagot niya, Behold, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot reverse. Sabi niya, tinawag ako at inutusan para magpala. At sabi niya, yung pinagpala ng Diyos, hindi ko na pwedeng baliktarin. Pag pinagpala ng Diyos, hindi ko na pwedeng baliktarin. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya si Balaam ay nagsalita ng pagpapala. Kahit na sinusuhulan siya, hindi niya mabanggit ang sumpa. Ang nababanggit pa rin na ng pagpapala. Mga kapatid, tayo pong mga lingkod ng Diyos, tayo pong mga kasama sa pamilya ng Diyos, talagang tayo po tinawag to bless. Nakikinig po ba kayo lahat? Maaaring ang buhay ng isang tao ay liko-liko, pero just bless the person. At habang binibless mo yan, makikita mo, ang buhay niyan, di diretso. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan may bumati ko sa akin sa Facebook. Ikaw naman, Bishop, puro na lang blessing ang binabanggit mo. Sabi ko, ano ba ang gusto mo? Sumpa ang banggitin ko sa'yo. Kasi tinawag tayo ni Lord to bless. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagat tayong lahat na tumanggap ni Kristo, blessed po tayo, mga kapatid. Amen po ba? Yung naniniwalang bless siya, magsabi ng amen. Sa ayaw mo, sa gusto mo, blessed ka. Amen po ba? Lahat ng bless mo, malapak ng malakas sa ating Panginoon. Bakit tayo blessed? Ayon dun sa Galatians chapter 3, na si Kristo namatay sa krus para tubusin tayo sa sumpa ng buhay at para dalhin tayo sa pinagpalang buhay. Maaaring papunta ka pa lang sa pinagpalang buhay, at marami kang dinadaan ng mga pagsubok, but you need to believe that you are headed for a blessed days of your life. Sapagat yan ang layo ng Panginoon, gagawa siya ng lahat ng paraan para maranasan mo pinagpalang buhay na nais ng Panginoon para sa iyo. Amen po ba? Kaya don't settle doon sa kalagayan mong hindi maganda, sapagat hindi ka dyan inilaan ng Panginoon. Maaaring pinapadaan ka ng dyan ni Lord, pero ang tutunguhan mo are blessed days of your life. Amen po ba? Kasi nang layunin ng Panginoon, yun ang gusto ng Diyos, at yun ang gusto niyang gawin sa'yo. Yun ang mitiin niya. Kasi masaya siya pag pinagpala ka. Naniniwala po ba kayo lahat? Di ba tayo, hindi naman natin gusto mga anak natin na maging nasumpa o sinumpa ang buhay? Walang gustong magulang na gano'n. Kahit na nga yung anak mong napakatigas ang ulo, ayaw mong maging sinumpa ang buhay niya.
Ang lagi mo pa rin gusto, pinagpala ang buhay niya, na siya'y makalaya sa anumang dinadaanan niya, mabago ang kanyang buhay at maranasan niya ang blessed life. Sapagkat ito ang masaya sa puso ng magulang. Ganun din sa ating Ama sa Langit, ang gusto niyang makita, pinagpala. Amen po ba? Kaya nga nung dumating si Jesus, nung tumanggap ka kay Jesus, nagpasimula na ang pinagpalang buhay para sa iyo. Although may mga dadaanan kang refining, may mga dadaanan kang mga proseso ng buhay, but for sure, the end of it all, papunta ka sa blessed days of your life. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya pinagpala ka ng Diyos. Ayan, amen po ba? Lahat ng pinagpala, magsabi ng amen. Sige po, palakpakan natin malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kasabi ng Ephesians chapter 1 verse 3 that we have been blessed with all the spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Na sa magitan ni Kristo, pinagpala na po tayo ng lahat ng mga espiritual na pagpapala. Ang mga pagpapala po natin ay mga espiritual na pagpapala that as we go along believing sa ating Panginoong Kristo, lahat ng mga espiritual na pagpapala is being manifested into financial blessing, physical blessing, amen po ba, material blessing in this life, and every kind of blessing that you need in this life, nagsimula lahat yan sa spiritual blessing that we have received through our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Tulad ng lagi kong binabanggit sa inyo, ang blessing na tinanggap natin sa Panginoon has been deposited into our spirit. May blessing ka dyan para sa iyong kagalingan. May blessing ka dyan para sa iyong katagumpayan. Amen po ba? Meron ka dyan blessing para sa wisdom. Nakikinig po ba kayong lahat? Meron kang blessing dyan for greatness. Sapagat uunlad ka at magiging matagumpay ka. Hayaan mo, yung inilagay ng Panginoon, as you go along the way, it will be manifested and demonstrated in your life. Makikita mo na hayag na, nagaganap na, as you go along with the Lord in the journey of life. Amen po ba? Kaya walang lalayo sa Panginoon, mga kapatid. Marami pa siyang nilalaan sa ating lahat. Amen po ba? Yung mga natanggap mo ngayon, konti pa yan. Marami pa siyang nilalaan. Marami pa siyang gustong iparanan sa iyo, mga kapatid. Masisiyahan ka, matutuwa ka. Amen po ba? Maraming may mga testings, may mga trials. But after all those things, lulundag ka sa ganap at sa tuwa. Sapagat makikita mo, grabe ang Panginoon. Nagpala, gumawa ng himala, nag-bless, nag-angat, nag-promote sa aking buhay. Part of God's blessings upon each and every one of us na nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoon. Lahat naman siya magsasabi ng amen. Pang-apat, mga kapatid, ayan. Patapos po ako sa pangatlo. Pang-apat po, ayan. Gusto niya maging fruitful tayo. Kaya sabi ron, God blessed them and said, be fertile, fruitful, increase in number. Sabi po ng banal na kasulatan. One of the purposes of God is for us to be fruitful in this life. Gusto niya maging mabunga tayo sa buhay nito. Gusto niya mag-prosper tayo, mag-produce tayo ng mga good fruits sa buhay na ito. Kaya nga nung naglalakad ng Panginoon, nung nabubuhay niya sa lupa, dumaan siya sa fig tree, nakita niya yung fig tree, tinahanap niya ang bunga. At nung wala siyang nakita ng bunga, sabi, hindi ka na magkakabunga. Sapagat ang tagal-tagal mo na dyan, hindi ka ba nagbubunga? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, isa lang naman ang sikreto para magbunga. Manatili ka lang. Yun ang iniwala magsabi ng amen. John chapter 15, sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo, mamubunga kayo ng sagana. Amen po ba? Mga kapatid, ang pamumunga po natin ay dahil connected po tayo kay Jesus. We are the branches at ang Panginoon ang puno. No? Siya ang vine and we are the branches. Lahat ng mga branches na nakakonect sa puno, tiyak magbubunga. Kaya tayo pong lahat, we have been connected to the Lord para magbunga po tayo. Magbunga ng mabubuting attitude, mga character, kaisipan, magbubunga po tayo, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, magbubunga po tayo ng mga good fruits. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, you shall know them by their fruits. Makikilala niyo sila sa magitan ng kanilang bunga. Kaya nga tayo pong lahat ng kumilala sa Panginoon, nagbabago na po tayo. Nagbabago ang ating pananalita, nagbabago ang ating mga pananaw, nagbabago ng ating pakikitungo, hindi na tayo mayabang, hindi na tayo mataas, mapagpakumbaba na tayo, mapagpatawad na tayo. Kasi yun ang bunga ng pagkakakonect natin sa ating Panginoon. At ito naman ang layunin ng Diyos na magbunga po ang bawat isa sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Dati gumagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. Ngayon, ang nakikita sa atin, mga good works, maging good words,
Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Na dapat makita sa atin yung mga ganitong mga bagay sapagat dito tayo tinawag at nilayo ng Panginoon for us to do good works for the glory of God. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Even before the foundations of the world, binigyan po tayo ng empowerment ng Panginoon. Binigyan na tayo ng biyaya para makagawa ng mabuti. Mga kapatid, as you have opportunity to do good, do good. Nakikinig po ba kayong lahat? Isa may mga lumalapit sa atin, lalo na ngayon, marami sa mga kalsada. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pag may mga opportunity tayo, na minsan may lumapit sa atin, pakikiramdaman natin si Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Kahapon kasi nandun ako sa kotse, kumakakain ako nung chicken sandwich. No? Bumili ko ng 3 chicken sandwich, sabi ko isa kay wife, isa sa akin. 2 lang yung binibili ko, pero naging 3. Tapos, nung nandun ako sa kotse, bago ko umalis, binubuksan ko yung isa. May lumapit na bata sa akin. Namamalimong sabi niya, Sir, pang merienda lang. Eh, sabi ko, naalala ko, 2 yung binibili ko chicken sandwich, naging 3. Kaya sabi ko, binubuksan ko, sabi ko, sige ako, meriendahin mo na itong isa. At binigay ko sa kanya isa, no, sabi ko, sige, kaya pala naging 3 ako yung nabili ko. 2 lang yung binibili ko para sa amin ni wife. No? Pero yung sa akin, kinain ko na sa kotse. Tapos yung isa, inuwi ko sa kanya at meron pa akong isang dalang cookies para sa amin. At kaya pala ako naging 3. Wala na pong pinakamasarap kundi yung mga opportunity na yon na tayo po'y makagawa ng mabuti. Amen po ba? Of course, pakikiramdaman mo. Sige, palapanan natin ang Panginoon. Amen po ba? Of course, pakikiramdaman din naman natin yung mga ibang may mga iba kasi na talagang nanloloko na lang. Amen po ba? Nanloloko na lang, nangi-scam na lang. Pero pakikiramdaman din naman natin ang Panginoon. No? Alam niyo po ako, nabibless ako dun sa mga napapanood ko sa sa mga YouTube, yung mga nagbibigay, yung mga tumutulong, nakaka-bless po. At padalas ko po mga pinapanood dyan. At sabi ko, Panginoon, ang sarap mag-bless ng tao. Amen po ba? Lalo na doon sa mga walang kakayahang magbalik sa iyo ng pagpapala. Kasi pag hindi nila magbalik sa iyo, si Lord ang magbabalik sa iyo. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Kaya na mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos, and one of the purposes of God and God's desire for us is for us to be fruitful. Maging mabunga po tayo. At dapat magbunga po tayo ng mga gandang mga bagay sa buhay na ito, sapagat dito naman tayo tinawag ng Panginoon. Yung mga good traits, yung mga fruit of the Spirit, yung mga good works and good words ay dapat naman siyang makita sa buhay ng bawat isa sa atin bilang bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Tulad ng binanggit ko kanina, by their fruits you shall know them. Sa magitan ng kanilang mga bunga, makikilala mo sila. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat, habang lumalaon, patuloy tayong nire-refine, dinatransform ng Panginoon. Para sa ganun, makita ang image ng Panginoon sa atin. Kasi nakikita nila ang bunga sa buhay ng bawat isa sa atin. Although mga kapatid, may mga times pa rin na minsan meron pa rin tayong mga mali-mali. Pero, hayaan po natin, matutunan po natin na hindi na po tayo dun sa mga maling larangan ng ating buhay. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Nakikinig pa po ba kayo lahat? Kasi hindi naman po, along the way, hindi naman ibig sabihin na lahat tayo perfect na, hindi na nagkakamali. Nagkakamali-mali pa rin tayo. Kaya ngayon ang lagi kong sinasabi mga kapatid sa ating lahat. Sa ganoon, wala pong magmamataas sa atin, walang magmamalaki sa atin, walang magsasabing mas banal ako kaysa sa kanya. Kasi kung tutusin naman, lahat naman tayo maraming mga pagkukulang. Lahat naman tayo, may mga mali-mali tayo sa buhay na ito. But thank God, dahil nandito tayo, sabi nga ng isang awitin kanina, no? I'm still standing by the grace of God. Amen po ba? Dahil sa biyaya lang ng Diyos. Amen po ba? Minsan may taong nagkasala sa atin, pero minsan tayo naman nagkasala sa iba. Minsan nasaktan tayo, pero minsan nakasakit din tayo. Kaya pag nasaktan tayo, magpapatawad tayo. Kasi nung nasaktan natin sila, pinatawad din naman tayo. Ganun lang po, mga kapatid. Amen po ba? Sa ganun, hindi po tayo maging mataas, hindi tayo maging mayabang. Bagkos lahat tayo, humble before the Lord. Kasi wala nang ibang pinasisihan ng Diyos, kundi mga mapagpakumbaba. Amen po ba? Yung mga mapagpakumbaba, nasisihan ng Panginoon dyan. Yung isang makasalanan na publikano pumunta sa templo. Nakita niya doon, 2 sila, yung Pariseo, isang religious leader. Isang pape, Pariseo, no? Isang religious leader yung kanyang panahon. Nandun sila sa templo, sabi ng religious leader, Panginoon, salamat po
Sapagkat ako hindi katulad nitong publikano na magnanakaw at makasalanan. Ako po ay nangingilin, ako po ay nagbibigay. Salamat po, Panginoon. Sabi naman ng isang publikano ng manalangin siya, Panginoon, patawarin mo ako, isang makasalanan. Sabi ng Bible, ang kinalugdan ng Diyos yung makasalanan na nagpakumbaba. Amen po ba? Kesa doon sa sinasabi niyang wala siyang kasalanan pero nagmamataas. Mas kinalugdan ng Diyos yung nagpakumbaba. Although nagkasala siya. Ganun din tayo mga kapatid. Dapat nating malaman, we stand by the grace of God. Biyaya ng Panginoon. And we must not compare ourselves to others. Kasi kanya-kanya tayo, may kanya-kanya tayong kalakasan, may kanya-kanya din tayong kahinaan. Yung kalakasan natin, iambag natin sa iba para lumakas sila. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung kahinaan natin, tulungan natin bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang ating mga kahinaan. Pero hindi tayo magdidwell sa ating mga kahinaan. Magdidwell tayo sa lakas na bigay ng Panginoon. Amen po man? And along the way, as we go along the way, nagiging mabunga tayo at matagumpay kasi dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng masaya pa, magsabi ng Amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen! At Amen! At Amen! Number 5, mga kapatid. To Alice Kahawig ka, sabi, to multiply and to increase us. God blessed them and said, be fertile, fruitful, increase in number. Mga kapatid, tinawag tayo ni Lord para mag-multiply. No? Kaya nga, tingnan niyo po, tinawag tayo into the family. Bakit? Kasi gusto ni Lord mag-multiply talaga tayo. Kaya nga nung tinanong na nilikanya mo ng mga magulang natin, ay sinabi niya, go and multiply. Mag-multiply kayo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung paano gusto ni Lord na mayroong multiplication physically, numerically, sa ating mga paligid, gusto niya mag-multiply, ganun din sa ating mga spiritual lives. Dapat tayo bilang mga Kristiyano nag-multiply. Bakit? Yung mga puno, hindi gusto ni Lord na magbunga lang yung puno. Halimbawa, meron ko isang puno ng mangga, nagbubunga yung puno. Maganda yan. Pero hindi gusto ni Lord na mag-isa lang yung puno na yan. Gusto niya, magkaroon pa ng another puno. Tapos nagbubunga rin. Tapos magkaroon pa ng another puno, nagbubunga rin. Nakikinig po ba kayo lahat? Hindi sinasabing multiply. No? Pagkaraan ng magbunga ng isang puno, dapat hindi lang siya manatiling isang puno. Yung bunga niya, yung buto niya, dapat maitanim niya para sa ganun magkaroon ng another tree. At sa ganun, sa susunod, magkaroon ng another tree. Sa ganun, nag-multiply yung puno na yun. Pag nagbunga pare-pareho yun, mas marami ang bunga. Ganun din in the spiritual aspect of our lives, we are called to be fruitful and to multiply. Tinawag tayo dyan ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord shall increase you more and more. Dapat nag-i-increase tayo. Dapat lumalago tayo. Dapat dumadami tayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga po tayo, nagpe-pray po kasi ako ng magiging arkitekto para i-arkitekto po yung labas ng ating church. Mag-i-extend po tayo ng labas ng ating church. Kaya lang, yung labas ng ating church, babaguhin na po natin ng disenyo. Yung modern style na po, hindi na po yung hulukan church. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi lamang po na ipopost dito, pero lagi na po natin pinagpipray. Sinabi ko sa inyo, we will be extending our church. I-extend po natin sa harap, lalagyan natin sa second floor, tapos pagdating ng time, yung second floor na po natin itong lahat. Unti-unti po, pero unahin po natin yung harap na yan. At nagpipray po ako ng isang arkitektong gagawa po ng ating perspective sa magiging itsura po ng ating church. Kaya magbabago po yan. Pagdating ng ilang mga panahon, makikita nyo iba na po. Hindi na po tayo mukhang church na ganito. Pero yung harap po natin yan, magiging extension po nito at magkakaroon ng office sa taas. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Kaya nga po pag aming mentoring pag Friday, sinishare ko po yan sa ating council. Na para sa ganon, kaya ko sinishare sa kanila para maipag-pray po. Sapagkat naniniwala po ako, hindi po tayo mananatiling ganito. Sa taong ito, baka dumoble na po tayo. Amen po nga. At dito, halos may 100 tayo. Baka bago matapos ang isang taong na to, 200 na tayo rito. Hindi na po tayo kasya rito. Amen po ba? Maaaring mag-double service na tayo. May mga service din naman yung mga kabataan natin. Pero tayo po, lalo pa tayong pararamihin dito ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mag-i-extend po tayo dyan. Another 100 meters po dyan. Ay extend natin, tapos 100 meters din yun sa taas, kaya 200 square meter po yan.
na atin pong i-extend. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Bakit? We are going into the multiplication. Kasi ang Diyos, pararamihin po tayo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lagi po ang sinasabi sa mentoring namin, dapat meron kang maging kapalit. Pag dumating yung time, pinromote ka ni Lord, dapat meron kang kapalit. Sa church, dapat pag dumating yung time, pinromote ka ni Lord, dapat meron kang kapalit. Huwag kang naalis na wala kang kapalit. Amen po ba? At mas maganda, mas marami yung kapalit mo. Dapat mas maraming mawin mo para sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi tinawag tayo ni Lord to influence people. Tinawag tayo ni Lord to go and make disciples. Tinawag tayo ni Lord para magbunga. Para mag-multiply, para mag-increase in number. Diyan po ang tawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Of course, sisimulan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Huwag po natin silang titigilan, mga kapatid. Sa kapapanalangin, huwag natin lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid, hindi sapat na mababait po sila. Kahit mabait sila, pag hindi sumampalataya kay Jesus, hindi pa rin papasok sa langit. Kinakailangan nila si Jesus. Amen po ba? Kasi iba sinasabi, mabait naman sila, ganito naman sila. Mga kapatid, hindi sapat ang pagiging mabait. Magandang maging mabait, mga kapatid. Pero pag wala si Kristo at hindi niya kinilala si Kristo, kahit mabait yan sa lupa, sa kabilang buhay, hindi papasok sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, mabuti pa sa inyo itong mga prostitute na to. Mauna pa itong sa langit sa inyo. Kasi kayo mga mukhang banal, pero itong mga makasalanan na to, alam nilang makasalanan sila nagsisisi sa kanilang mga kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, mas mauna pa ito sa inyo pumunta sa langit. Kasi alam nilang makasalanan sila at masama. Marumi ang kanilang buhay. Kaya lumalapit sila sa Diyos at nagpapakumbaba. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Hindi po natin pinamagnify yung kanilang mga kasalanan. Ang binibigyan natin ng pansin, itong mga makasalanang ito, alam nilang makasalanan sila at sila ay lumapit ng may pagpapakumbaba at nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Kaya sila po papasok sa langit. Hindi sila papasok dahil makasalanan. Papasok sila kasi na-realize nila makasalanan sila at kinakailangan nila si Jesus. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kesa doon sa mga tao, akala nila banal sila, hindi na nila kinakailangan si Lord, hindi na nila kinakailangan ng salita ng Diyos, hindi na nila kinakailangan ang aral ng Panginoon, at mapapahamak pa ng mga tao ito. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga ako personal lang, karamihan ng mga nasilya elektrika, pumunta sa langit. Pumunta sa langit. Nandiyan pa ba kayong lahat? Nandiyan pa ba kayong lahat? Eh bakit? Eh bakit magsilya elektrika yung sagsisi ng mga kasalanan nyo? Amen po ba? Humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi ko lang alam kung lahat pero karamihan sa kanila. Kasi hindi naman natin alam kung gaano ka totoo ang kanilang mga puso. Si Lord ang nakakaalam yan. But I feel and I believe, mostly, karamihan sa kanila, pumunta sa langit. Kasi sa huling sandali ng kanilang buhay, bago sila mamatay, humingi sila ng tawad sa Panginoon. Kaya nga nakalulungkot yung mga malalakas, biglang na-disgrasya, tapos hindi na nakaligtas. Hindi mo alam. Pagilisin mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga, mapapalad dyan. Lahat ng masaya magsabi ng amen. Mga kapatid, God desires for each one of us to multiply. Gusto niya mag-multiply tayo. Gusto niya makapagwagi tayo. Gusto niya madagdagan tayo. Gusto niya may akay ka. Gusto niya mag-multiply ka. Kinakailangan may kapalit ka. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi ang multiplication, ang gusto ni Lord talaga, ang mag-multiply yung mga Kristiyano. Amen po ba? Tingnan niyo po sa lumang tipan. Tingnan niyo po nung nangyari yung Noah's flood. Di ba? Bakit nagkaroon ng Noah's flood? Tinanggal ni Lord lahat ng masama. In-erase po lahat ng masama. Ang itinira niya, yung godly family. Kasi ang gusto ng Diyos, matira yung godly family. Kaya nga pagdating ng panahon, mga kapatid, yung talaga mga godly ang matitira. Lahat ang sumampalataya sa Panginoon. Pero dapat kasama yung ating mga mahal sa buhay. Dapat meron tayong madala. Dapat meron tayong maakal. Pagdating ng time, sa piling ng Diyos sa langit, sabi nga ng isang narinig ko, pag nasa langit pa tayo, pagdating ba natin doon at pagdating ng panahon, meron bang mga lalapit sa atin na magsasabi, sis, bro, salamat. Dahil sa iyo, na-born again ako. Dahil sa iyo, nanampalataya ako kay Jesus.
Kaya nandito ako sa langit. Salamat sis. Salamat bro. Meron kaya? Dapat meron. Amen po ba? Dapat meron lalapit sa atin na dahil sa iyo, nandito ako. Ginamit ka ng Diyos sa aking buhay. Yan po. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At yan ang gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya in this lifetime mga kapatid, you need to win a soul for Jesus. Kinakailangan mag-multiply ka. Hindi lang ikaw. Kinakailangan meron ka pang madala sa Panginoon. After that you have brought your family, kaibigan mo naman. Yung mga taong malapit sa iyo, panalangin mo sila. Kaya nabigyan mo ka ng kaluluwang maaakay mo sa iyo. There is none other greater joy than to see someone you have brought to Christ na natili siya sa Panginoon, sumampalatay na natili sa Panginoon. Wala na pong pinakamasaya, kundi yung makita mo, yung inakay mo, tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Bakit ka magiging masaya? Kasi nagkakasayahan sa langit. Pag meron isang taong lumapit sa Panginoon, ayon sa Luke chapter 15, pag may isang taong lumapit sa Panginoon at nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Jesus, nagpapalakpakan sa langit. Nagkagagala ka ng mga anghel. Natutuwa sila at may great joy in heaven. Nakikinig pa po ba kayong lahat? And narito tayo mga kapatid. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos to multiply. Are you listening? Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga tao gusto nilang magkaanak. Kasi gusto nilang mag-multiply. Kaya tingnan nyo yung mga hindi nagkakaanak, malungkot. Kasi feel nila parang hindi naging ganap ang kanilang buhay sa lupa. Gusto nilang, kaya nga yung mga babae, gusto nilang magkaanak pagdating na nag-asawa sila. Pag hindi sila nagkaanak, nalulungkot sila. Bakit? Hindi kasi sila nag-multiply. Kasi ang joy natin is to multiply. Ang joy natin, mag-reproduce tayo. Nakikinig po ba kayo lahat? Kung paano in the natural, also in the spiritual. Kung paano sa natural children, ganun din spiritual children. Kaya, let us pray. Panginoon, tulungan mo ako magbunga, tulungan mo ako mag-multiply, sapagkat ito naman ang layunin mo sa aking buhay. Lahat ng nakikinig pa, magsabi ng amen, at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen. Punta po ako, matatapos ko hanggang pang-anim, 3 ulit ang nakinaan. Ayan, next, pang-anim. Pang-anim. Lumagpas. Number 6. Ayan. Okay, pakibalik. Ayan yan. To make our lives very good and excellent. Ayan. Yan po isa pang layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nung nilikha ng Panginoon ang kanyang mga lahat ng mga bagay sa mundo, sabi niya, and it was good. Pero nung nilikha niya tao, sabi, and it was very good. Nung nilikha niya po tayo, it was very good. Bakit? Mga kapatid, tulad ng binabanggit ko po, the spirit of excellence and greatness ay inilagay ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po tayo mananatiling ganito. Iaangat po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sapagkat hindi ka nilikha ng Diyos para sa ibaba. Nilikha ka niya para sa taas. Hindi ka niya ginawang buntot, gagawin ka niyang ulo. Amen po ba? Kaya the spirit of excellence, the spirit of being very good is upon each one of us today. Ang buhay po natin sa Panginoon, paangat ng paangat. Amen po ba? Paganda ng paganda. At going into the excellent days of our lives. Kung paano si Daniel, pag tinignan niyo po sa aklat ng Daniel, okay? Nandito pa natin. Ayan. Ayan, kay Daniel. Sabi rito. Ayan. Daniel chapter 6 verse 3. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. Ang sabi po ng banal na kasulatan, na si Daniel daw po, meron siyang excellent spirit. Kaya doon po sa lugar ng Babylon, kung saan siya naroon, naging pangunahin po siya sa lahat ng mga nanunungkulan doon. Kaya ang sabi ng Bible, the king, yung king, nagpapanukala sa kanya na i-promote siya at bigyan siya pa ng mas magandang katungkulan. Kaya lang, pinagkaisahan po siya nung kanyang mga kasama na iinggit po sa kanya. Kaya nadala si Daniel sa kulungan ng mga leon, pero iniligtas po siya ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, there is an excellent spirit inside of each one of us. Kaya nga ang buhay po natin sa Panginoon, maging seryoso ka lang kay Lord. Lakaran mong salita ng Diyos. Paniwalaan mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat?
Sapagkat ikaw ay papunta sa mga excellent days of your life. Lahat ng ginagawa po natin, pagbutihin po natin mga kapatid. Amen po ba? Pagbutihin ang pananalangin, ang pagdalo, ang paglilingkod, ang pagbibigay, whatever it is, put excellence into it. Sapagkat habang ginagawa mo yan, makikita mo yung mga excellent blessings come and ay dumarating sa buhay mo at nagmamanifest sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga po mga kapatid, pag lagi natin sasabihin, okay na yan, pwede na yan, para kay Lord lang naman, para sa church naman. No! Mga kapatid, para sa church, ang bibigay po natin is the best. Amen po ba? Pag tayo po'y naglingkod, pag tayo po'y sumayaw, tayo nagpakanta, tayo nagturo, just give your best. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Wag po natin bibigyan po ng, wag po tayong mag-aalay kay Lord ng hindi the best. Sapagkat naglaan po siya sa atin ng excellent spirit. Naglaan siya sa atin ng spirit of greatness for us to be great in this life at sa mga darating pang panahon ng ating buhay. I tell you, kapatid, paganda ng paganda ang buhay mo. Amen po ba? Ano man ang mga trials na dinaanan mo, malalampasan mo. Sapagkat pinadaan ka dyan ni Lord para sa ganun, ilabas niya yung spirit of excellence na nakalagay sa puso't kalooban mo. Nakikinig po ba kayong lahat? The spirit of excellence and the spirit of greatness in you will make you champion in this life. Magiging mananagumpay ka sa buhay na ito. Amen po ba? Lahat ng champion, magsabi ng amen. Sige, palagpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen po ba? Bakit? Ang tagumpay mo, tagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka niya hayaan, kapatid, na matalo sa buhay na ito. Just hold on to Him. Minsan nadadapa, minsan nagkakamali, minsan natatalo, pero mga kapatid, you may be knocked down, but you are not yet knocked out. Amen po ba? Minsan may mga tinuturo lang po ang Panginoon sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At pagkatapos po ng lahat ng yan, makikita nyo, you are headed for the next level of your life. Talagang may mga trials, may mga pagsubok. Minsan parang bigo, parang hindi tayo nagtagumpay. Pero mga kapatid, hindi pa tapos ang laban. Amen po ba? No? Sapagkat through the trials and testings that you are passing through, yung spirit of excellence and greatness in you will come out. Lalabas po yan. At mahayag po yung greatness, yung spirit na yan, ng greatness na inilagay sa iyo ng Panginoon. Tulad ng lagi kong binabanggit mga kapatid, yung mga nagnegosyo, hindi naman kagad sila umunlad sa unang pasok nila sa negosyo. May mga times nalugi rin sila, may mga times na bankrupt sila, nautangan sila, hindi sila binayaran, pero hindi naging dahilan tumigil sila. Nagpatuloy sila. Ganon din sa buhay na ito mga kapatid. Just go on. Kung nalugi, di simulan mo uli. Amen po ba? Kung natalo, di bumangon ka uli, simulan mo uli. At sapagkat sa dakong huli ng lahat ng ito, panalo po at magtatagumpay po tayong lahat. Amen po ba? Huwag kang padaig sa kaaway. Minsan, bibigyan ka niya ng kaisipan, hindi mo na talaga kaya. Ganyan ka na lang talaga, wala ka nang magagawa. Talagang yan ka lang eh. Mga kapatid, totoo po, ito lang tayo. Pero ngayon, hindi tayo lang. Sapagat greater is He who is in us than he who is in the world. Amen po ba? Kung sa atin lang, talagang wala tayong magagawa. Pero mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Iangat na tayo. Gagawin ng excellent ang ating buhay. At maging ang mga ginagawa natin para sa Panginoon will be excellent para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Lahat ng masaya pa, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen. Bigyan na po ako ng 5 minutes pa. Yung next, susunod ko po yung next, yung naipakita kanina. Tinawag tayo ng Panginoon para bigyan po tayo ng kapahingahan. To give us rest. Mga kapatid, sa buhay na ito, napakarami pong mga hardships, napakaraming difficulties. Mga kapatid, take your rest in the Lord. Ialay mo sa Kanya, ilagak mo sa Kanya. Huwag mong pabigatan yung sarili mo ng mga kabigatan at iba't ibang problema sa buhay na ito. Learn to surrender them to God. Ilagak mo sa Panginoon. Panginoon, di ko po kaya. Panginoon, pangahawakan ko ang pangako mo. Ilalampas niyo po ako sa kalagayan ko pong ito. Amen po ba? Mga kapatid, kaya po tayo tinawag ng Panginoon. He is the Lord of Sabbath. Kaya nga po sa Bible, meron po silang Sabbath day. Yung Sabbath day is rest day. Pero as Christians, tayo po, sa mga Sabbatista, talagang mahigpit po sila, Sabado po yan. And that is, totoo naman po, that the 7th day of the week is Saturday. Pero as Christians, we celebrate Christ on the first day of the week. And the first day of the week is Sunday. Nakikinig po ba kayong lahat? But of course, we worship on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Amen po ba? Hindi po natin dinidisregard ang Sabat.
No? Sabagat ang tunay na Sabat, ang tunay na rest, pag tinignan niyo po ang Bible, hindi natatagpuan sa araw. Kasi ang mga nagtuturo, dapat ang rest day talaga Sabado para magkaroon ka ng rest. Pero hindi, wala sa araw ang rest day. Ang rest ay na kay Kristo. Sabagat He is the Lord of the Sabbath. Pag nakilala mo si Kristo, magkakaroon ka ng rest sa lahat ng mga kabigatan ng buhay. Nakikinig ko ba kayong lahat? Kaya sabi ng Panginoon, kayong lahat na bibigatan, napapagal ng luba, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, ang gusto ni Lord, bigyan tayo ng isang kapahingahan sa buhay nito, isang mapayapang buhay, pinagpalang buhay, magandang daloy po ng ating buhay, pamilya, ng ating kabuhayan. Ito po ang gusto ng Panginoon. Gusto niyang mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok ng ating buhay. Mga kapatid, ang rest natatagpuan sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Although sa Panginoon, meron pa rin mga problema, meron pa rin mga challenges, meron pa rin mga battles. Pero mga kapatid, pag nasa Kanya ka, may kapahingahan. Ipaparanas niya sa iyo despite na maraming mga storms of life sa iyong paligid. Pag nasa Kanya ka, bibigyan Kanya ng kapanatagan at ng kapayapaan. Sabi ni Jesus, in this world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Dito sa mundo maraming problema. Pero magala ka, napagtagumpayan ko na yan. Amen po ba? Sapagat dahil kasama natin ang Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Mga kapatid, pagpahingahin po natin ang ating mga puso at kalooban. Ilagak po natin sa Panginoon. Naranasan ko pong mga problema, mga kapatid. Nung wala pa ako sa Panginoon, baon ako sa utang, hindi ko alam paano gagawin ko. Sabi ko nga sa inyo, dumating ako sa point, ayoko na dumating ang araw ng bukas. Lagi ko naiisip, paano ko babayaran ng aking mga utang? Nung ako'y wala pa sa Panginoon, napakabigat mga kapatid. Minsan gusto kong magnakaw, minsan gusto kong pumatay ng tao, yung mga pinagkakautangan ko, pagpapatayin ko na kaya to, para wala na akong utang. No? Ganun. Kung ano na pumapasok sa isip ko, no? Kaya may mga pagka papasok ako sa trabaho, minsan wala na akong ganang pumasok ng trabaho. Bakit? Kasi pag sweldo ko, yung sweldo ko, pangbayad lang ng tubo, ng mga inutang ko, bukas na umutang na naman ako. Kaya ayokong sumweldo, pag-araw ng sweldo, hanggat maaral, Panginoon, wala ng araw ng sweldo, ayokong sumisweldo. Sapagkat marami namang tao, pag sa araw ng sweldo, tuwa-tuwa sila. Amen po ba? Pero ako dumating ako sa point na hindi ako masaya pag-araw ng sweldo. Kasi hahawakan ko lang, babayad ko na sa mga tubo ng utang ko, bukas na naman akong pera. Grabe po. Dumating ako minsan, natutulog ako, pagigising ako ng umaga, parang ayoko makita ang liwanag ng araw. Panginoon, ito na naman ang problema. Pagising ko, problema na naman ang pagkain, pamasahe, problema na naman ang pambayad ng utang. Dumating ko sa mga ganyan. Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya hindi ko makakalimutan, nakakilala ako sa Panginoon, April 6, 1983. Noong mga panahon na yun, ang bigat-bigat lagi ng aking puso, kalooban at kaisipan ko. Paano ako makakalampas? Kaya noong April 7, 1983, kinabukasan nung ako'y makakilala sa Panginoon, ang unang binigay sa akin ng Panginoon, kapanatagan ng puso at kalooban. Nung nagising ako, April 7, 1983, kasi nakakilala ako, April 6, 1983, at Manila Hilton Hotel, sa Manila po. Doon po yung maliit na gawain na daluhan ko, at doon po ako nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ko makakalimutan, sabi ng pastor, apart from Jesus, you can do nothing. John chapter 15, verse 5. Yan po ang aking life verse, kasi dyan ako na-born again sa verse na yan. Doon ko na-realize, Panginoon, malayo pa pala ako sa iyo. Despite being religious ng mga panahon na yun, pero malayo pa po pala ako. At kinabukasan, April 7, 1983, nung magising, iba yung gising ko ng araw na yun. Parang ang gaan ng buhay ko ng araw na yun. Parang ang aliwalas, maasyadong maaliwalas. Tapos imaisip ko, sabi ko, ang ganda nitong araw na to. Sa loob-loob ko lang yun. Sabi ko, ibang itong araw na to. Parang napagagaang sa akin itong araw na to. Pero kung isipin ko, marami pa rin akong utang. Pero iba na yung araw na yun. Iba itong araw na to. Parang gumaang ang lahat. Yung mga kabigatan sa aking isipan, sa aking kalooban, parang nawala siya. Gumaang ang lahat sa akin. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayong lahat? Yun yung sinasabi kong magkapanatagan at kapayapaan bigay ng Panginoon. Despite the fact, may mga problema po tayo. At alam niyo po, sa tulong ng Diyos, unti-unti po, binago ng Diyos ang kaparaanan ng aking buhay, at unti-unti po, nakabahid ako ng aking mga utang. Ilang taon ko pong gustong bayaran ng aking mga utang, hindi ko po mabayad-bayaran. Hindi po ako makalaya-laya.
Pero nung panahon na yon, nung nakilala ko ang Panginoon, nagsimula na po ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Lagi po akong dumadalo. Noon, kahit linggo, nagtatrabaho po ako para may kita, para may pangbayad sa utang. Pero nung ako'y nakakilala sa Panginoon, pag linggo, hindi po ako nagtatrabaho. Pumupunta ako, dumadalo po ako para makinig ng salita ng Diyos. Nababawasan ang sweldo ko pag wala akong ka-change shift. Talagang absent po ako, bawas ang sweldo ko. Eh pag linggo kami, pag ang sweldo mo 500, pag linggo, 750 ang sweldo mo. Kasi may 50% na additional kasi Sunday. Pero pag wala po akong kapalit ng shift, ma-absent po ako, nababawasan ng sweldo ko. Pero unti-unti po akong nakakabayad ng utang. Kaya po ang pagbabayad ng utang, hindi pala sa sarili mong lakas, sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Isama mo si Lord, unahin mo si Lord. Bibigyan niya ng pansin ang mga problema ng buhay mo. Amen po ba? Magbigay ka ng panahon sa Kanya, kaya hindi nasasayang yung mga oras natin dito, mga kapatid. Hindi mo nasasayang yan. Minsan, parang pag Sunday, sana kumikita ka, biglang nawalan ka ng kita. Huwag kang mabahala. Yung nawala mong kita dahil inuna mo si Lord, papalitan ni Lord sa'yo. Papalitan ni Lord sa'yo. Meron nga akong isang kilala doon, sabi niya, nung nakakilala siya sa Panginoon, barbero kasi siya, ay marami nagpapagupit sa kanya pag linggo. Nung makakilala siya sa Panginoon, hindi na siya nagugupit pag linggo. December, nabawasan siya ng customer. Kaya nung simula, bawas ang kita niya. Pero paglipas ng 5 buwan, 6 na buwan, bumalik uli yung mga customer niya. Nung inuna niya ang Panginoon, amen po ba? Minsan nakala natin nawalan tayo kasi inuna natin si Lord. Pero mga kapatid, anumang sinacrifice mo, inoffer mo para sa Panginoon, papalitan sa iyo ni Lord. Hindi pwedeng hindi niya palitan. Kasi alam niya, sinakripisyo mo yun para sa Kanya. At pag sinacrifice mo para sa Kanya, papalitan niya sa iyo ng pagpapala. At higit sa lahat, bibigyan Kanya ng kapahingahan, kapanatagan sa iyong puso. Sige, palatagan natin ng Panginoon. Amen po yun. Kaya nga mga kapatid, hindi gusto ni Lord na bibigatan tayo. Ialay mo sa Kanya, ilapit mo sa Kanya. Sapat ang lahat ng kabigatan mo, papalitan ng Lord ng kapahingahan sa iyong puso at kalooban. Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat gusto niya, magaang ang mga pasanin, dala-dala mo. Magaang ang buhay mo sa buhay nito. Paaalbanin niya ng Panginoon, pagagaanin niya ng Panginoon. Kasi layunin niya na gumaang ang buhay mo dito sa ibabaw ng lupa. Lahat ng masaya, magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon.